ang mabuting Haring Fernando at ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana. Meron silang tatlong anak na matitigas at matatalino. Si Don Pedro ang panganay at si Don Diego ang ikalawa at si Don Juan ang bunso. Ngayon'y panahon na upang kayong tatlo ay mamili sa dalawa. Kayo ba ay magpapare o magrereno at mamumuno sa karaan ng Berbanyo? Maghawak sa kalanbayan upang may tray maglingkuran ay aming naibigan. At sa tulong ng Diyos, kami magsisilbing tapat sa bayan. Kami susunod sa inyong yapak, mahal naming ama't ina. Ah, 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 Sa susunod na ang nangyari sa iyo! Ano ba? Walang gagawa ng paraan. Patawag magagamot at talipin. Ano po ang aking may paglilingkod? Patawag magagamot upang malaman ang ramdaman ng aking ama. Kay pinapatawag ni Don Pedro upang tignan ang kanyang ama na may sakit. Ano po ang aking may paglilingkod? Tignan mo ang ramdaman ng aking ama. Ang kanyang sakit ay dulot ng masamang panaginip. May isang ibong awit ang makakagamot sa kanyang sakit. Ang ibong Adarna. Ngunit ito ay matatagpuan sa kabundukan ng Tabor sa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Pedro, anak. Hanapin mo ang ibong anak na pala kung pumalit ka. Huwag mo na rin ang ibong pumalit. Ito'y sundin mo na lang ako. Opo, ama. Sa kasamaang pan, Malas naman ito. Tutay pa aking kabayo. Iho. Sumarugas, bayat na matanda. Mangingi lang naman ako ng tinapay eh. Dito magkakasya sa aking paglalakbay kung bibigyan pa kita ng isa. umalis na si Don Pedro at iniwan niya ang matandang Doon ako na Piedras Platas. Ang ganda ng kapaligiran, lalo na ang punong kahoy na ginto. Napagod si Don Pedro at dumiretso sa ilalim ng puno upang magpahinga. At dumating na nga ang ibong Adarna. Nagsimula na ito kumanta. Maganda ng napakinggan, Don Pedro tila nakakasaka. Pagkatapos ng pitong awit, ibong Adarna nagsimula ng dumuni. Ang kanyang dumi ay napakaliwaga. Kung sino man ang mapatakan, siya'y magiging bato. Diego. Hanapin mo ang iyong kapatid na si Pedro. May kaunting ko kung tinapay dyan. Bakit naman kita bibigyan? Mahaba pa ang aking lalakbayin, baka ako'y mabusin ng pagkain. Ang pasama ng ugali mo. Nakakarma ka rin. Umalis na si Don Diego upang hanapin. Ano ba laking hiwagang punong ito? Kay ganda at nakakaabot sa mata. Lumalalim na ang gabi, ako ay magpapahinga na muna. Ang ibong Adarna ay nagsimula ng kumanta. Pagkatapos ng pitong awit, ang ibong Adarna ay dumuli. Tulad din yung nangyari kay Don Pedro, Don Diego naging bato. Nakapunta po sa dalawang prinsipe si Don Pedro at Don Diego. Ano pang dapat natin gawin? Kawal! Wala pa rin pagbalita sa dalawang prinsipe. Margarina, wala pa rin po. Inahato namin sila kung saan hindi pa rin namin nakikita. Mahal na ama, matagal na pong umalis sina Kuya Pedro at Kuya Diego upang hanapin ang ibong Adarna. Ngunit hanggang ngayon,
Hindi pa po sila nakakabalik. Ako po ay nag-aalala na. Hayaan niyo po sana ako sumunod sa kanila. Hindi, Don Juan. Alam mo, ipagkait ko sa akin ng tadhana na ang natitirang anak ko. Hindi ko pa kaya rin kapatid ko. Ngunit, mahal na ama, paano kung sila ay nasa panganib? Paano kung sila ay nangangailangan ng tulong? At higit sa lahat, paano na ang inyong kalagayan? Ang tanging lunas lamang po sa inyo sa kaitayang awit ng ibong Adarna. Hindi, Don Juan. Ang pagpapangalit ng daang at ahapin. Paano kung patirili kayo mamalaki? Mahal na ama, pangako, gagamitin ko ang talino at tapang upang maibalik ang dalawa kong kapatid at ang ibong Adarna. Hindi ko kayo bibiguin. Mahal, tama si Don Juan. Kung hanggang ngayon wala pa rin balita sa dalawang prinsipe, maaari na sa panganib ang kanilang buhay. At kung wala nang ibang magtula sa iyong sakit, maaari natin pagbigyan si Don Juan. Tahimik na nag-isip si Haring Fernando, kita sa kanyang mukha ang pangamba. Ilang sandali ang lumipas, saka pinapagutong higa. Kung gano'n, wala na akong magagawa. Hindi payagan ka, ngunit anak pag-iingat ka. Maraming salamat po, mahal na ama. Pangako, babalik ako kasama ang aking mga kapatid at babalik ako kasama ang ibong Adarna. Yumuko si Don Juan at bumalik sa kamay ng kanyang ama bilang tanda ng respeto. Habang lumalabas ka sa silid, nananatiling nakatingin si Haring Fernando, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ilang araw kasi ang dinakain eh. Ikaw hindi mo ba tinapay dyan? Ito, isang tinapay na baon ko para sa aking paglalakbay. Maraming salamat. Yung tanong ko lang, ano ba ang bakit mo sa malawak na kagubatang ito? Narito po ako para hanapin ang dalawa kong kapatid na pumunta rin dito ngunit hindi na nakabalik at ang awit ng ibong Adarna para sa amo kong may sakit. Pag narating mo ang tirahan ng ibong Adarna, may makikita ka daw pang maliit doon kung matukalanaw yung kasagutan na masasagot. Maraming salamat. Wait lang, Iho. Siguro yung isa sa puso mo ang pag-iingat. Ito ang tinapay bilang ako po sa salamat. Hindi ko maaaring bawiin ang isang bagay na akin ang ibinigay. Mag-ingat ka, Iho. Paalam. Ay ganda ng Piedras Platas. Tao po, sino yan? Halika, tumuloy ka at saluhan ako sa aking pagkain. May isang matandang leproso ang nakapagsabi sa akin na ako'y pumaroon dito upang ikay tanungin. Ano ba ang may paglilingkod ko? Ang ama ko po ay may sakit at ang tanging lunas lamang po ay ang awit ng ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay isang engkantong walang pang nakakatalo. Titisin ko ang lahat para gumaling ang aking ama. Ang punong kahoy niya yung naraanan, doon nakatira ang ibong Adarna. Dumadating ito sa ating gabi at kakanta ng 7 beses bago matulog. Sa bawat kantang papakinggan, balat ay sugatan at agad biga ng dayang. Kung hindi mo ito magagawa, ikaw ay magiging isang buhay na bato. Ito, gintong sintas, tanggapin mo bilang aking, bilang paghuli sa ibong Adarna, pantali sa kanya. Maraming salamat. Platas. Nandito na ang ibon. Sa ganda ng awit, natutuksong mga tunog ng hubang nanunugo, ang kabahay ay bubog, at ang palat ay inusa, hinigaan ng gaya. Itong kanta ng mga wakas, ang naging sugal ni Don Juan. Yeah. Ngayon nasa akin ka na. Panahon na upang ibalik sa tutungan niyo ang aking mga kapatid. Pagkatapos na huli ni Don Juan ang ibong Adarna, agad-agad itong bumalik sa ermitanyo. Ngunit tinanong ni Don Juan, ano mababalik sa dati ang kanyang mga kapatid? Paano ko maibabalik ang aking mga kapatid sa tutungan niyo? Ayang bangang yan, punuin mo ng tubig malapit. Ang tubig sa lawa, malapit sa Piedras Platas. At ibuo sa iyong mga kapatid at babalik na sa kanila ang tunay nilang anyo. Agad na pumunta si Don Juan sa ilog at ininom niya ang bangal ng tubig-tubig at ibinuo sa kanyang dalawang kapatid.
Kaya hindi binuhay mo. Pauwi na ang santo sa kaharian. Ang dalawa ay nagpangilin sa lakad. Isang masamang balakid ang nabuo sa isipan ng nakakatandang kapatid. Kasi ang ayunan sa bandang huli ng ikalawang kapatid. Hindi natin sinuhan hanggang siya ay mamatay. Nakawin natin yung ibugadar na dalig natin kay Ama. Mula sa pagdamaya kita ni Ama at magiging hari ng Dalbanyo. Pero yatin pa rin siya kapatid kahit anong mangyari. Inaamin ko lubusan din ako naiingit sa kanya pero di dapat natin siyang patayin. Ano ba maging hari ng Dalbanya? Juan, Nagkakasaktan at mahirapan ang kapatid. Dalawang prinsipe ay nagpatuloy at nakarating na sa Verbalia. ang adar na dala namin. Ano ba nga, Darna? Napakapangit. Ma, hindi po namin alam kung asan ang aming kapatid. Ngunit kami ay bumalik pa rin kami kapatid o ibong adar na ikaw ay kumanta na. Ibo'y ayaw pa rin kumanta pagkat dinaramdam niya, yaong may-ari sa kanya sa palato ay wala pa. Ano ang nangyari? Hindi po namin alam, Ama. O galing Maria, kung wala nang kapalarang pangumaba ang buhay, lobin niyo ang aking ina. Ang ama ko'y buhayin. Di ko lubos isipin na ako'y tanaksil. Ako sa ibong adar na ang dahilan. Kalinan at di akin. O prinsipe, maluba ang iyong sugat. Papagalingin kita. Magpahinga ka muna sa Diyos. Ilang araw ang nakalipas, maginhawa at handa ng pulis si Don Juan dahil sa tulong ng Ermitaño. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Anong nararapat iganti? Ang kawang gawa hindi na kailangang panggantikan. Pumunta ka na sa Verbalia. Maraming salamat. Ako'y babalik na sa Verbania. Paalam. Ama! Ako'y nandito na. Ano po, ako'y balikan. Nang nakita ng ibong adar na si Don Juan, ito'y biglang kumanta at gumanda. Sa kanta ng ibon, bawat pangungusap, daming bagay na bukol niyang sa ginawang pagtataksil. Siguro namin lagay. Mapabuti na ang ganda ng aking pakiramdam. Haring Don Fernando, si Don Juan po ay nagtiis ng madlang hirap. Kamatayan ay hinama at sa utos mo'y tumupal. Siya po'y tinaksil ng inyong mga anak na sina Don Pedro, Don Diego. Pedro, Don Diego, ano ang pumasok sa inyong isipan at nagawa niyo ito sa sarili niyong kapatid? Hindi ito katanggap-tanggap. Dahil dyan, kayo ay papatanggal dito ng kapangyarihan dito sa Verbania at kayo ay papatapon sa malayong lugar. Ama, sana'y mapatawad niyo po sila. Sila po ay akin yung napapatawad. Ako po ay nakakasiguro na hindi na po sila uli gagawa ng hindi ka nais-nais. Ang iyong kailangan, anak. Don Pedro, Don Diego, kayo ay pinapatawad, pero sa sunod na mangyari to, kamatayan na ang hatol ko. Napagkasunduan ng magkakapatid na bantayan nila. Sabay tayo at bantay ng ibong adar na. Gusto mo kagad si Don Juan at narinan mo daw sa kanya. At paano naman kita tulad na makalam? Huwag kang mag-alala. Hindi maganda ang plano. Juan, umising ka na dyan, bantayan mo ang ibon, kami ay may gagawin lang. Ay, naku, ang sarap na tulog ko kagabi. Pagkagising ni Don Juan, tumibong adar. Naku, nasaan ang ibong adar na? Kagagawa na naman to ni Don Diego at Don Pedro. Kailangan ko nang umalis upang hanapin ang ibong adar na.
Bago pumatak ako. Saan na ang ibong Adarna? Ama, hindi po namin alam. Ang alam po namin Ama ay si Don Juan ang huling nagbantay sa ibong Adarna. Mga anak, iuwi nyo dito ang bunso niyong kapatid na si Don Juan dito sa palasyo. Opo Ama. Ka na. Juan, sa wakas natagpuan ka na namin. Ang ganda na lugar dito. Parang gusto ko tumira dito. O Pedro, ako'y nahiya na sa ating kapatid na si Juan. Ang dami rin natin masamang bagay na ginawa sa kanya. Isa rin huwag ganyan. At ang kahiyan itago mo kay Don Juan. Kung gusto mo huwag na balikan natin mga ulang doon sa Galvania, iyahan natin sila doon. Tukusin natin tatlo bagong bundok ng Armenia. Masaya silang naninirahan sa Armenia. Nakipagsigang akyat nila ang bundok na hindi pa nila naaman. Mga kapatid, ang balong ito ay may luwaga. Iuwis niyo ang tali ng dahan-dahan. Huwag niyong bitawan hanggang aking sasabihin. Ako'y mas matanda sa iyo, kaya mas nararapat ako muna ang ibus mo. Wala ka rin karapatan sapagkat ako ng pangalan. Kung gayon, ikaw ang mauna at kami na may bahay. Narating mo ba ang hanggan? Ano ang naroon? Bakit na pamumut na may ganyan na? Hindi ko kinahin nakakatakot na din dito sa loob. Para akong sinasakal. Ako naman. Ang lalim at ang dilim ng balong ito. Ano ang naroon? Di na namumutla ka rin kapatid. Ewan ko, wala. Dala akong pumasok sa balon. Tagal naman ni Juan. Nasa ganda ni Don Juan. Oo, mahal na prinsesa. Ang ganda mo'y nakakasilaw. Handa akong ipahayag sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Pusong iyan pag naglako'y nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pagtataksilan sapagkat ikaw ay ang aking buhay. Ngayon, ang aking pangalan, saan kita ininingid na maligtas sa pasakit ng sakyan? May isang higante na nagbabantay sa akin. Kailangan mo siyang matalo bago ako'y makasal. Kung gayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sinong hamak ng utol lupa ang nagdangkang ilabas ang prinsesa? Hindi ko na pala kailangan lumabas upang humanap ng pagkain. Pagkain na mismo lumapit sa akin. Gante! Kaya manahimik at maganda. Sapagkat dito na magtatapos ang iyong buhay. Ngayon tapos ko na ay gante-gantay. Walang expert sa akin, gante. Iyan, ang hiling ko lang sana iligtas mo ang kapatid ko na si Doña Leonora. Sabihin ng aking kalan na siya'y parito ngayon. At ibig ko kung sapin mula sa serpente na nagbabantay sa kanya sa isang palasyo. Para sa iyo, aking isasabi para ng iyong kahilingan. Nabigla itong prinsesa sa taong kanyang nakita. Si Don Juan na patanga sa palasyong pagkaganda. Sino ka at anong iyong kailangan dito? Mahal na prinsesa, ako si Don Juan na maglilito sa iyo laban sa serpenteng nagbabantay sa palasyong ito. Walang matinong taong lalaban sa serpenteng nagbabantay sa akin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tumakbo ka na papalayo sa palasyong ito. Ngunit nakakataka lamang. Paano mo na nalaman ang aking lihim na tahanan sa ligid ng mga kabundukan? Isang gabing kalaliman, ako'y naghihimlay. Gising ng panaginpan, balong ito ay tinuran. Ako'y hindi natatakot sapagkat alam ko na tama ang aking gagawin. Serpente! Lumabas ka at ako'y harapin! Sumay kay aking hindi mapigsuliran. Gamitin mo itong basal. Sa bawat ulo ng serpente iyong matututoy, ibusin upang tiyak ang iyong pagkabalas. Maraming salamat. Bawat ulo na tigkas ni Don Juan ay
Hindi na kailangan. Ako'y nagagalak at napatay na sila. Don Juan, ang iyong lakas at tapang ay aking inahanap. Mahal kong prinsesa, halika na at umalis na tayo dito. Umapit ka sa aking mahigpit at pupunta tayo sa kaharian na Berbanya. Kalmado. Halika na at umalis na tayo dito. Mahal na kapatid, hatakin niyo ang lubid. Pagkaakyat ni Don Juan, tila natulala ang magkapatid sa ganda ng dalawang bintang. Umira na naman ang inggit kina Don Pedro at Don Diego sa kanilang pusong kapatid na muli itong magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng bato. Dagdag pa dito, si Leonorang pagkaganda na bumihag sa puso ni Don Pedro. Paalis na silang lahat upang magbalik sa Berbanya. Ngunit ang singsing ng prinsesa ay naiwan sa pagmamadali. Don Juan, ang aking singsing ay naiwan sa ilalim ng balon. Paano na yan? Huwag kang mag-alala sapagkat aking kukunin ang isisin. Talaga? Baba- Gagawin mo yun para sa akin? Babalik din ako. Dahil sa selos, suklap na si Don Pedro sa kanyang bunsong kapatid at nagawa niyang bitawan ang lupa. Hindi na ako sa iyo man na. Marta! Ay, si Doña Leonora. Nagpatuloy pa rin sina Don Pedro at Don Diego sa hari-hari. Number 1, nakasama ang kapatid, dalawang kapatid ng prinsesa. Ang pangalawang panaging niya itinalo. Nagtawa sa katawan, nagtugis sa pagkain. Sinipan nila ng haba ay pinakasay, nakapila itipila sa tawag sa tulad sa ilalim ng tunog ang sininga ay makutas. Matagal ko kayong pinahanap. Natagpuan niyo ba si Don Juan? Ma, hindi po namin alam. Hindi ito maaari. Ama, walang burol na kahit bundok, hindi namin sinayasan. Nalugod namin bawal sapa, ilaw at batis. Ngunit hindi namin natagpuan ang inyong minamahal na si Don Juan. Ma, sila ay dalawang prinsesa na nakatira sa balon. Sila ay aming iligtas mula sa kapamakan. Ama, huwag ko naman po ang inyong tatanungin. Leonora na ay amin. Ipakasal kami si Don Diego kay Juan ang marigay. Ito lang. Mahal na hari, nais ko po munang ipagpaliban ng 7 taon ng kasal. Dahil ayun po ang aming pangako sa akin ng mayapang mga magulang. Ang iyong kahilingan na Leonora ay aking tinatanggap. At ikaw, Don Juana, maganda ka sa ikasyam na araw para sa mga kawal, ituro niyo kila Doña Leonora at Doña Juana ang kanilang silinadilhan. Hindi ng mga prinsesa. Mahal kong lobo, sundan mo si Don Juan at pagalingin mo siya. Siguraduhin mo siya ay sa mabuting kalagayan. Bilisan mo upang siya ay mabuting. Balik ang lakas ni Don Juan matapos siyang gamutin ng lobong alaga ni Leonora. Sa laki ng katuwaan, ang lobo ay nilapitan, niyakap at pinagyaman parang batang minamahal. Lobo ay para namang bata, kumandong pa kay Don Juan. Abat ako ay nalibang sa pagkuha ng naiwan. Lobo ay umalis na pagkatapos na sigurong maayos ang kalagayan ni Don Juan. Nakakapagod. Makapagpahinga nga muna. Prinsipe Don Juan, hanapin mo si Maria Blanca sa kaharian ng Cristalinos at limutin mo na si Doña Leonora.
Ang payo ko sa iyo ay sa iyo rin. Payo ng agal. Ginoo, ako ay iyong tulungan. Nais ko sanang maglakbay patungo sa kaharian ng Reino de los Cristales. Ngunit aking hindi malaman kung ito ba'y naroon. Ang bundok na yung paroroonan ay nasa kapitong kanay. May ermitanyo doon ay may ermitanyo sasalubong sa iyo. Ang barong ito ipakita mo sa kanya. Kaya't humayo ka na, baka ikay dilimit sa daan. Maraming salamat po. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Ika'y hindi ko matatanggap bilang aking kabiyak. Kahit ilang taon, Aantayin ko si Don Juan na aking tunay na mahal. kahit ilang taon pang dumaan, ako'y maghihintay na tanggapin mo rin ang aking pag-ibig. Hanggang nalimbitahan nyo. Ayoko sa mga estranghero, lumayo ka sa akin. Hinahon po kayo. May nais lang po sana akong ibigay sa inyo. Ano yan? Ngayon ko lang ito nakita. Patawad sa aking mga kasalanan, sa aking samang ugaling ginawa. Ano bang may paglilingkod ko? Marangal na imbitahan nyo. Saan ko po ba matatagpuan ang kaharian ng Reino de los Cristales? Hawakan mo. Sa tulong ng agila ng ermitanyo. Dito na kita iiwan. Asahan pupunta dito ang pretensya sa ika-4 na madaling araw. Unang patang ay nabitag na ang kanyang puso. Nang pag-ibo ng maritig na prinsesa, agad niyang ikinuha ang kanito at niyakap ng paring isang sanggol. Sinong napastangan na kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka, kumanda ka sa parusang ibibigay ng aking amang hari. Lumabas na ng pusa si Don Juan mula sa kanyang pinagtataguan. Mahal na prinsesa, ako sana'y patawarin mo sa aking nagawang kasalanan. Ano mang parusa ipapataw mo sa akin, ay aking tatanggapin. Nahabagin naman ang kalooban ng prinsesa dahil sa ginawang pagpapakumbaba ni Don Juan at kanya naman itong ipinatawad. Maginoong prinsipe, ikay tumayo na sapagkat ikay aking pinapatawad. Ngunit, ikay magtapat sa akin. Isang bayan ka nagmula. O ba't halang walang kasing ganda, kumentang tumapak sa lupa. Ako si Don Juan mula sa kaharian ng Berbanya. Ikaw marahil si Doña Maria, ang mutya ng Cristalino. Ako nga si Maria Blanca, ang anak hari dito sa Cristalinos, si Haring Salerno. Nang matapos na magbihis, O Prinsesa Maria, unang tingin pa lang sa iyo, ako'y nabiyag mo ng totoo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay lubos at walang hanggan. Ito sana ay iyong tanggapin. Don Juan, ang aking nararamdaman sa iyo ay ganun din. Ngunit, kailangan mo muna dumaan sa mga pagsubok ni Ama. Yan ang mga batong takang ako'y pakasalan. Ngunit, hindi sila nagtagumpay sa talino at karunungan, kaya sila ay mga nagbato. Ano man ang iaatas, tanggapin mo aking liyag. Hindi ikaw ang tutupad, kundi ako ang kanyang anak. Ano mang pagsubok ay aking harapin upang ikay aking makasama. Kung ganon, ikay maghanda sapagkat ipapatawag ka ni Ama. Lagi mong tandaan, ako'y sa tabi mo lamang, handang umagapay sa iyo. Kawal! Inyong tawagin pa na uli ng Prinsesa Maria Blanca. Susunod, mahal hari mo. Estranghero, ikaw ay pinapatawag ng aming hari. Ano ang iyong pangalan? Nasaan ka galing? At ano ang iyong sadya? Mahal na hari, ako po si Don Juan, anak ng hari at ng reyna, mula sa kaharian ng Berbanya. Nandito po ako upang magpahayag ng pag-ibig sa anak niyong si Doña Maria. Matagal-tagal na rin nung huling may nagtangkang kunin ang kamay ng aking mahal na anak. Siguro naman ay alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo, Prinsipe Juan. Ako po ay aamunin niyo sa laban ng talino at ng karunungan. Kapag ako'y nagtagumpay, mapapasakin ang mahal kong prinsesa. At kung hindi, ako'y mamamatay. Kung kayo ihanda mo ang iyong sarili, sapagkat ito ang aking unang pagsubok. Hindi kong ito'y dalhin.
Pag-ingatan mong magaling, huwag mawala niyo sa huli. Ang unang hiling ko ay dapat mong patagin ng bundok upang pagtaniman ng trigo. Patubuin mo ito, pagkatapos ay anin. At sa aking pagising ay dapat itinapay na nakakain sa aking tabi. Susunod, mahal na ani. Magaling Don Juan. Ang pangalawang mong pagsubok ay kailangan mong umutiin ang 12 maliliit na negrito na aking pawawalan sa laot ng karagatan. At sa huli sila isisilit mo sa Prosper. Susunod, mahal na ani. Anak ng Barbanya, ako ay iyong pinangangasa sa linang karunungan pinamalas mo sa akin. Kaya may ibibigay ko sa iyo ang aking muling hamon. Sa 3 silid na yan, piliin mo ako yung pakakasalan. Ang ikatlong silid po ang aking pinipili. Mahal ko, mahal na prinsesa, maaari ba kitang pakasalan? Hindi ito maaari. Hindi kita gusto para sa aking anak. Meron akong kapatid sa Inglaterra. Kasing bata at ganda niya si Maria. Maaari kitang ipadala doon. Ngunit kung ako iyong tatanggihan, marapat na lang na ikay mamatay. Ama, pabayaan mo na kami. Napagtagumpayan na ni Don Juan ang inyong mga hamon. Marapat lamang na ikay sumunod sa inyong napag-usapan. Hindi! Kawal! Habulin at takpin sila! Ayan. Pagka-uwi ni Don Juan sa kanyang bayan sinilangan, si Doña Maria ay makakalimutan at sa iba'y pakakasal. Nakalipas ang maraming tingin sa Barbanya. Natapos ang matagal na habulan, pagsukat na lang itinigil ni Don Juan ang isang nayon sa si Doña Maria. Mahal ko, ako'y pupunta muna sa kaharian ng Barbanya upang ipaalam sa lahat na tayo'y ikakasal. Babalik din ako. Pangako hindi ka malilimutan. Mag-ingat, mahal. Ako'y maghihintay sa iyong pagbabalik. Pangako. Ama! Don Juan, anak, matagal na kitang hinahanap. Don Juan, ikaw ba yan? Ayun, Nora? Don Juan, ako'y maligaya at ikay bumalik para sa akin. Mahal na hari, si Don Juan po ang nais kong pakasalan. Siya po ang aking tunay na manamahal. Kung ganon, kayong dalawa ay kakasal sa 2 linggong ito. Habang nagsasaya ang bayan ng Barbanya, may isang puso ang tumatangis dahil sa kanyang Anong ganap namin, Inay Nacarito? Anong may paglilingkod namin sa iyo? Ako'y nandito upang maghandog ng munting palabas para sa ikakasal na 2 magkasintahan dito sa Palawan. Lahat ay nagsasaya sa ipapakita hanggang sa dumating sa tula tila nagbago ang sigla. Sa bawat palo ng negrito sa kasama nitong sasaktan. Ngunit kahit anong sakit ay wala pa rin siyang maalala. Gunitain mo, Don Juan, ang lahat ng kinaharap ng Doña Maria Montira. Buhay niya itinaya, 10 kalangalan pa nga. Kung wala ang kanyang gawa, buhay mo'y nawala. Kung limot mo na talaga sa gunita, yaring hawak kong suplina ang magpapaalala sa'yo. Hinampas ng negrita ang isa pang negrito. Ngunit ang nasasaktan, Ah. kawawang Don Juan. Aray ko! Sino kumampas sa akin? Sa pagsasalaysay ng negrita at sa dami ng palo, Don Juan napatayo. Tila naalala na ang lahat kalaunan nang makita ang pagtangis ni Doña Maria ay biglang nagbalik sa alaala ni Don Juan ang kanyang sumpa kay Doña Maria. Nabali nila ang sumpa ni Haring Salerno. Maria? Ikaw nga, mahal ko. Mahal na ama, si Maria Blanca ang nais kong makasama. Teka lang, mahal na hari, ngunit ako ang nauna, di ba? Ang nauna ay may bantala ay pinagpala. Hindi! Mas nararapat kami ni Don Juan ang ikasal dahil sinuway ko ang utos ng aking ama para sa kanya. Inilabas ni Doña Maria ang kanyang prasko at ibinuhos ang tubig dito hanggang kumuha ang Barbanya. Hindi! Hindi ito maaari! Ang Barbanya ay masisira at babahayin! Akin na si Don Juan! Ah!
naiintindihan mo na dati yun? Ang aking tunay na minamahal ay si Maria. Kaya mahal na ama at arsobispo, na may paintulutan mo. Na may paintulutan mo ni Maria Blanca na magpakasal ngayon din. Ako naligaya kung saan ka masaya. Maria, alagaan mo sa aking sinunuan ng mabubuhay na mahal. Kita mo, papayag din pala, sinampal pa ako. Mapapahigpit na kagayahin ni Eudora. Hawak ang kanyang dibdib sa parang matagal lang na sa puso. Doon na rin, Nora. Uwinan sa lalaki ko sa balon. Ikaw na lamang alaman ng aking puso. Alam kong nagkamali ako noon. Ngunit ang puso ko ay may isang katotohanan. Ikaw ang tanging babaeng nais tumarin habang buhay. Alam ko hindi ako kasi perfecto dito buwan sa iyong panangin. Ngunit ako may papangako. Hindi kita lulukoy, sasaktan at iiwan. Ikaw lang ang aking mamahalin sa iyo, Nora. Don Pedro, di ko alam kung kailan kita matututunang mahalin. Ngunit andito ako para sumugal pa. Kung totoo man ang iyong mahalin, Don Pedro, ikay aking tinatanong. Opo. Marami ka po ba sa marami lang po yung asawa? Opo. Don Diego, matatanggap mo ba si Doña Juana bilang yung asawa? Opo. Kung ganon, tanggapin mo itong cetro at corona. Sandalang bagong hari nitong Berbanya. Ikaw, Doña Leonora, tanggapin mo itong diamante, tanda ng pagiging bagong reyna nitong Berbanya. Ngayon, magdiwang tayo at kayong tatlo ay kasal na ngayong araw na ito. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay!